ituloy ko yung chemo ko. Baka doon ako maganyan. Hindi ko talaga kaya kahit sasabihin nilang kaya mo yan, kaya. Hindi talaga ramdam ko talaga. Ito talaga ang muna kong ano eh. Hindi ka talaga makahinga. Hindi talaga ako makahinga. Minsang nawala na siya ng pag-asa. Kasabay ng mabilis na paglaki ng tiyan niya ay ang malaking takot na di na malalampasan ang dinadalang mabigat na problema. Minsang inakalang wala nang nagmamahal pa sa kanya. Subalit kasunod ng patak ng kanyang mga luha ay ang pagdagsa ng mga tulong na naging daan upang karamdamay malunasan na. Wow! Akala ko po Mga biscuit. taong hindi siya kilala, 22, 23, 24, mga kababayang kailan may di pa niya nakikita. Subalit dahil sa pusong busilak na meron sila, God si Ate loves Annabel you. Nanay ay muling Annabel, nakatayo. God loves you daw. Ngayon ay ligtas na. Oo. Malaki lang siya, Kuya Benji, kasi yung banded na Oo, tatlo. pero wala na yung dating Wala na sobrang talaga. laki. Gusto ikaw na Annabel. Eto, medyo okay na po. Oo nga. Pati nga tayo nga ikaw. Taba-taba mo ngayon, no? Tingnan mo mga kababayan. Lakas ko nang kumain ngayon eh. Taba-taba na, blooming pa. Kumusta na ang iyong pagkikim mo? Upo na ulit. Kuya Benji, uminto po ako kasi nahirapan ako sa chemo, hindi ako makahinga. Tapos nung umpisang kinemo ako, sabi nung doktora, kaya mo ba? Kasi hindi ko naman po alam yung chemo kung paano. Di sinabi ko, kaya ko po. Nung ando na ako sa loob ng chemo, sabi nung di upo ka na, umupo na po ako. Pagturok sa karayom, dinextrose na ako. Pagturok, nanginginig ka agad, gumaganon yung mga kamay ko. Hindi ko na maihawak. Tapos, katawan ko. Gusto kong tumakbo, tumakas, kasi hindi na talaga ako makahinga. Ilang beses ka na mo? Isang beses lang po, umayaw na po talaga ako. Sa opera, nakayanan ko kasi hindi ko ramdam eh. Hindi ko naramdaman. Tapos yun sa mo talaga, sabi ko bahala na lang si Lord, na lang ako, mag-herbal na lang ako, kundi kaya bahala na, magnuga na lang ako sa amin. Hindi ko talaga kaya, baka sunod na chemo ko, maganyan na ako, kasi hindi talaga ako makahinga. Buti sana kung walang bara yung puso ko, maaaring makakayanan ko siguro yun. Sabi ko may awa naman siguro yung Panginoon. Sabi din ni doktora, kaya mo yan, nakaligtas ka nga sa operasyon. Sabi ko, ma'am, nakaligtas nga ako sa operasyon kasi hindi ko naman naramdaman. Yung chemo talaga, mararamdaman ko. Sobrang sakit. Grabe ka, maihi ka, madudumi ka sa sobrang sakit na napakabigat ng katawan mo. Sabi nila ng iba, kayanin mo. Hindi ko talaga kaya. Sabi ko, baka bibigay na ako sa sunod kong chemo. Kaya galit na galit yung isa kong anak. Parang sobrang galit niya sa akin. Bakit daw hindi ko tapusin? Nag-iinarte lang daw ako. Ano ba talagang pakiramdam mo tuwing kinikimo ka? Iba talaga, Kuya Benji. Hindi ko talaga kaya. Sabi ko, di ba lang akong ganito. Kasi ramdam mo talaga yung sakit ng katawan. Tapos yung mga dito mo. Nung pag-uwi nga namin dito, suka, tapos nahihilo ako, lantang gulay ako na hindi ako makatayo. Tapos hirap ako ni kain, maamoy mo palang pagkain. Hindi mo na makain, masusuka ka na. Anong sabi ng doktor doon? Hindi naman daw yun ay parang sa una lang o talagang kakaiba yung naramdaman? Matapang daw talaga yung gamot. Talagang ganun daw yun, yung gamot. Tapos, ang sabi, ituloy ko daw yung chemo ko. Ngayon, gusto akong tawagan ni doktora, hindi na akong matawagan. Kasi kausapin ako. Hindi na ako nakipag-usap po, Benji, baka pilitin niya ako. Hindi ko talaga kaya. Mayroon nga doon, inoperahan siya sa ulo, yung tumor, nakausap ko sa FB. Umiyak din siya, hindi din siya nagpakimo. Dahil baka doon daw siya madadali. Pagdating doon sa bagay na sasangguni tayo sa ating mga kababayan na yan, narinig po natin yung kwento ni Ate Annabel, yung naranasan niya doon sa sa pagkikimo. First time First time First time po. chemo. So
Yan, mga kababayan, may mga experiences po at may nalalaman din. Yung po bang naramdaman ni Ate Annabel ay pangkaraniwan o talagang yun sa kanya masasabi nating kakaiba kasi meron nga po siyang health condition. Ano, Ate Annabel? Opo. Yun sa puso niya. Ayan, i-observe mo, tingnan mo yung mga comment sa comment section para mag-guide ka rin nila. Pero sa ngayon, anong plano mo? Sa ngayon, kuya, uwi na lang ako. Sabi ko, may kapitbahay kami doon ng nuga. Baka magnunuga na lang ako, herbal na lang ako ng guyabano. Turo sa akin guyabano. Nung taga Lucina. Sabi niya, mag-guyabano ka na ng sis, mahusay din yun. May nagturo sa akin. Saka nuga. Yung nuga, Kuya Benji, kasi higa ka dyan, kurintiyan. May gumugulong sa likod mo mula sa liig hanggang may bayad din yun. Pero mura lang. Baka doon, kasi noong una, hindi yun nakayanan. Saka hindi ako nagnunuga noong una. 1 linggo lang, hindi yun nakayanan. Kasi sobrang laki na ng tiyan ko noon. Napabayaan ko. Yan. Kasi sa ngayon, narito pa kayo sa Batangas, ano? Dito sa tinutuluyan na yung pamangkin. Opo. Kailan kayo uuwi ng Bulacan? Pag ang usapan namin ng pamangkin ko, pag nakuha siya ng taga-alaga ng anak niya, kasi umalis yung wali taga-alaga. Ngayon, nandun yung awa ko, pero sabi ko sa kanya, kailangan ko muna umuwi at mag-herbal muna ako at saka magnuga muna ako. Kasi may naglunuga doon sa amin na naoperahan doon din siya sa dinsan ko. Okay naman siya ngayon, nagtatrabaho na. Ngayon, yun ang plano ko. Kasi kung ituloy ko yung chemo ko, baka doon ako maganyan. Hindi ko talaga kaya kahit sasabihin nilang kaya mo yan, kaya. Hindi talaga ramdam ko talaga. Ito talaga ang muna kong Hindi ka talaga makahinga. Hindi talaga ako makahinga. Iiyak pa ako ng ganito ngayon. Medyo makahinga ako. Buti sana kulang para siguro puso ko kaya ko yun. Kasi ito talaga ang unang turok pa lang talaga, Kuya Benji. Ito talaga parang hinihigop yung na hindi ako makahinga. Kaya nagpanik sila kasi sabi ko, tulong, hindi na ako makahinga. Hirap na akong huminga. Ngayon hininto nila. Dali-dali nilang inano yung gamot. Okay, nung nakaihi na ako. Muntik na talaga ako nadumi. Kasi siguro kung hindi nalihinin to, baka tuluyan, Kuya Benji, na hindi na ako makahinga talaga kasi hindi ko na kaya. Umiyak ako sa anak ko. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Baka mamaya sa susunod, bibigay na ako. Hindi kayo pala lalayo na. Pupunta-punta na lang ako dito. Mga kababayan, yan, pupunta na nga. Narito po kasi sila ngayon sa Batangas City. Medyo malapit-lapit po sa atin, pero kung sakali po, ayun nga. Kailan kung sakali ang alis nyo? Pag nakakita po ng mag-alaga ng mga bata yung pamangkin ko, kasi yung anak ko muna nag-alaga, uuwi na kami, yun ang usapan ko. Pero pag gusto kong pumunta dito, So, anytime, pwede na kayo umuwi. opo, Pwede kayo umuwi na. opo, Ayan, mga kababayan, sa ngayon po narito po sila sa kanyang pamangkin na dito po tumutuloy sa Batangas City. Dito po natin nakilala. Dito ka inabot opo. nung kasagsagan ng laki ng tiyan ni Nanay Annabel. So kung sakali man sila po umuwi na ng Bulacan, medyo malayo na pero kung sakali naman makakapasyal ka uli, yan, Opo. pwede pa tayo magkita. Dun po sa mga nais pa rin pong tumulong, unang-una Nanay Annabel dasal, hinihingi po namin yung panalangin para kay Nanay Annabel para maging okay na siya. Kasi yun nga po, after ng operation, nakita stage 1 Stage 1. cancer na nangangailangan na nga po sana ng chemotherapy. So, yun nga po, hindi nga po kayanin ng Nanay Annabel kasi meron po siyang health condition, problema sa puso, may nakita pong pagbabara. So, sa mga nais pa rin po magpaabot ng tulong, pwede pa rin naman kay Kuya Benji, kung kayo gagamit ng ating account, isang maiksing message for Nanay Annabel. And then, tulad ng ginagawa ko, pag meron po nagtatanong, i-forward ko na po yung account ni Nanay Annabel. So, bahala na po kayo, kung sakali man kayo nandun na sa Bulacan.
And again, maraming salamat po. Muli, pasasalamat po namin sa lahat ng nakatulong mula umpisa hanggang maging maoperahan si Nanay Annabel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po, para hindi po tayo makatulong sa ating mga kababayan, makatulong pa rin po tayo kay Nanay Annabel, mga kababayan. Please share this video po.